Go na. Hi guys, we are the group 10 and our topic for today is market structure. Presented by me, Joshua Kiambao and Mary Angel Coloma. Our agenda. First, what is market structure? Next, type of market structure. Factors influencing market structure. How marketing students relate to market structure and impact of technology on market structure. First, introduction. For me, ang market structure ay isang mahalagang konsepto sa basic microeconomics. Bakit? Dahil of course, naglalarawan ito ng kung paano siya nakaorganisa sa mga negosyo sa isang partikular na industriya. At higit sa lahat, tumutukoy ito sa dami ng mga kalahok sa merkado, ang kalikasan ng kanilang produkto at ang antas ng kontrol ng mayroon sila sa presyo. Sa pamamagitan ng pagsusuri ng market structure, maipapaliwanag kung paano nakakaapekto ang mga ito sa produksyon at kita ng mga kalahok sa merkado. Hmm. At ngayon alamin naman natin ang iba't ibang uri ng market structure sa basic microeconomics. Una, first perfect combination. Sa konsepto ng perfect competition sa basic microeconomics ay isang uri ng market structure dahil kung saan mayroong maraming mamimili na nagtitinda o nagbebenta ng same product, ang bawat negosyo naman ay may maliit na bahagi ng kabuuang merkado at wala silang kakayahang impluwensyahan ang presyo. At ito naman ang ilan sa mahalagang katangian ng perfect competition. Magbibigay po ako ng dalawa. Una is homogeneous products. Ito yung mga ano po, yung mga produkto ng bawat negosyo ay pare-pareho nang walang pagkakaiba sa kanilang kalidad. Um, Another example po is perfect information. Ito naman yung mga negosyo at mamimili ay meron silang kompletong impormasyon tungkol sa presyo at kalidad ng kanilang produkto. Next. Ang next po is yung monopoly sa basic microeconomics. Ito naman po yung isang uri ng market structure na kung saan isang mayroong isang tagapagtinda o kumpanya na nagbibigay ng isang partikular na produkto o serbisyo na walang katulad. Sa monopoly, ang kumpanyang ito ay nagtatamasa ng kumpletong kontrol sa merkado at ito ay nagtatakda ng presyo. Magbibigay po ako ulit ng dalawang mahalagang aspeto sa monopoly. Una po is unique product. Ito yung unique product is yung mga produkto po o serbisyo na inaalok ng monopoly na hindi mahanap sa ibang lugar, kaya't walang alternatibo ang mamimili. Another example is single seller. Ito naman po yung isang kumpanya na nagtitinda ng produkto o serbisyo nito. Next is monopolistic competition sa basic microeconomics. Ito naman yung isang uri ng market structure na kung saan mayroong maraming nagtitindahan o kumpanya na nag-aalok ng mga produkto o serbisyo na mayroong mga maliliit na pagkakaiba sa isa't isa. Ang ibig sabihin lang naman po nito ay mayroong elementong kompetisyon at pagkakaiba sa mga produkto. Ngunit hindi po masyadong malaki yung pagkakaiba nila or yung
difference ng product po nila. And of course, magbibigay po ulit ako ng dalawang mahalagang bahagi ng monopolistic composition. Una is sum control over price. Ang bawat negosyo ay may kakayahang magkaroon ng kaunting kontrol sa presyo ng kanilang produkto dahil sa pagkaiba-iba nito. Next, consumer preferences. Ang mga mamimili ay meron yung ay wait. Yung mga mamimili po is may kalayaan silang pumili sa pagitan ng mga produkto ng iba't ibang negosyo batay sa kanilang personal na kagustuhan o pangangailangan. Ayun. And lastly, yung oligopoly sa basic microeconomics. Ito naman po yung isa pa sa uri ng market structure na kung saan naman mayroong ilang malalaking kumpanya o nagtitinda sa merkado. Sa parte ng oligopoly, ang pagiging limitado ng kanilang mga tinitinda ay nagbibigay daan sa mga nagkakaroon ng malaking impluwensya sa presyo at merkado. Magbibigay po ulit ako ng dalawang katangian ng oligopoly. Una po is yung independence. Yung ano po siya, yung bawat nagtitinda ay nakakaapekto sa desisyon ng iba't ibang nagtitinda. Kaya nagkakaroon sila ng domina sa isa't isa. Next is product differentiation. Ito naman po yung maaring magkaroon ng kaunting pagkakaiba. Ayun nga, yung parang sinabi ko yun dun po sa monopolistic competition. Parang magkakaroon po sila ng pagkakaiba, ngunit hindi po super laki ng difference nila. Ayun po, next reporter. Be, ikaw na be. Sige. Mute ka muna, Bri. Thank you. So, number and size of buyers and sellers. A market structure can be greatly impacted by the total number of vendors and purchasers in that market. There are many tiny businesses operating in ideal competition, unlike there is only one dominant vendor in a monopoly. So the number and size of buyers and sellers in a market play a crucial role in determining its structure. So a monopoly exists when there is only one seller in the market. The monopoly has significant control over the market price and quantity supplied. Wait lang, Bri. Example dito yung Meralco, since it is the only company that provides electricity distribution services in its franchise area, which includes Metro Manila and several provinces in the Philippines. This means that there are no other competitors in the market, and consumers do not have a choice in terms of who they purchase electricity from. This gives Meralco the ability to set prices without competition, which can result in higher prices for consumers. So next slide. Okay. Sa sa differentiation. Product differentiation, market structure is influenced by the degree of product differentiation or similarity. Products may differ slightly in monopolistic competition, but they are often homogeneous in perfect competition. So it refers to the process of distinguishing a product or service from others in the market, making it more attractive to a particular target market. This can be achieved through various means, such as quality, design, features, brand image, and customer service. So example yung Apple. Yung Apple is mas nagfo-focus siya sa combination of sleek design, user-friendly interface, and a strong ecosystem, including the App Store and other Apple devices. The brand image and the perceived quality of Apple products contribute to differentiation. While in Samsung Galaxy series, is mas nag-emphasize yung
technological innovation and offers a range of features including high-quality cameras, large and vibrant displays, and customization options through, through the Android operating system. They also provide a variety of models to meet different budget and feature requirements. So next slide. Thank you. Entry and exit barriers. Market structure is influenced by how easy or difficult it is for new businesses to enter the market and for established businesses to leave. High obstacles might reduce competitiveness, such as expensive beginning costs or regulatory constraints. Entry and exit barriers refer to factors that make it difficult or easy for new firms to enter a particular industry or market for existing firms to leave the industry. These barriers can significantly impact the level of competition in a market. So, example, yung airline industry. In entry in entry barriers, the airline industry often requires substantial capital investment for purchasing aircraft, maintaining fleets, and covering operational costs. Existing airlines may benefit from economies of scale, where the average cost per unit decreases as the scale of operations increases. This creates a barrier for new entrants as they may struggle to match the cost of efficiency of established airlines. While in exit barriers, airlines have substantial fixed costs, including aircraft, maintenance facilities, and staff. Exiting the industry would mean writing off these fixed costs, which can act as a significant barrier to exit. Next slide. Economies of scale. Larger companies may dominate economies of scale industries because of cost advantages in some industries. This may result in oligopolies or monopolies. So, economies of scale are cost advantages that can occur when a company increases their scale of production and becomes more efficient, resulting in decreased cost per unit. Example dito yung mga malalaking supermarket chain kumpara sa mga mini grocery store. Sa mas malalaking supermarket chain ay mas marami silang pera sa bangko at mas marami silang customer. Mas marami din nakakabili sa kanila. Do, Mas marami din makakabili sa kanila kumpara do sa mga mini grocery store kasi konti lang yung mga supplies nila unlike do sa supermarket chain talaga na nakikita natin sa mga mall. So, next, how marketing students relate to market structure. So, students of marketing relate to market structure through its integration into many facets of marketing strategy, from creating plans for product positioning and brand management to comprehending competition and devising efficient market research efforts. They can make a better decisions in dynamic and diverse market contexts if they have a firm understanding of market structure. Furthermore, by applying their understanding of market structure, marketing students can conduct consumer behavior analysis and pinpoint target markets for their goods and services. They are able to effectively contract and interact with their target client based by customizing their marketing efforts and messaging. Thanks to this thanks to this expertise, in the end, marketing students who possess a solid grasp of market structure are better equipped to negotiate the intricacies of the corporate environment and create profitable and growth-oriented marketing campaigns. So, marketing students relate to market structure by studying the different types of market structures and understanding how they impact consumer behavior and marketing strategies.
For example, they learn about perfect competition, monopolistic competition, oligopoly, and monopoly by understanding these market structures. Marketing students can analyze the level of competition in a particular industry, identify target markets, and develop effective marketing campaigns that cater to the unique characteristics of each market structure. Additionally, they can also learn about the role of government, regulations, and policies in shaping the market. So, next na Bri, ikaw na ulit. Singit ko lang po yung sa ano, yung sa para mas maintindihan po nila yung sa olivit oligopoly. Ay, yung ano po siya, yung oligopoly kasi guys, isa siya yun sa pinakapangunahing bahagi ng real world economics. Tap, na kung saan ilang malalaking kumpanya ang nagtatagisan para sa merkado at mamimili. So, ayun na nga. Ang next is, what is the impact of technology in market structure? Technology can impact market structure by influencing entry barriers, changing production costs, and altering consumer preferences. An example, Example, advancement can lower production costs, fostering competition and potentially reducing market concentration. Additionally, technology can create new markets or disrupt existing ones, affecting the number and size of firms in an industry. Overall, technological changes often play a pi- pivotal role in shaping market ay structure parang in nakakasindi basic microeconomics. Okay na? Ha? parang nagsasalita ka kanina, may ilang seconds na wala. Ay, ulitin ko. Sige, go. Sige. For example, advancement can lower production costs, fostering competition and potentially reducing market concentration. Additionally, technology can create new markets or disrupt existing ones, affecting the number and size of firms in an industry. Overall, technological changes often play a pivotal role in shaping market structures in basic microeconomics. Tapos na tayo. Yun lang po. Thank you for listening. Yun po yung report namin. Thank you po.